Liquid ako, nabayad namin, more or less 240,000 lang. Then it will cost you In 300 meters, you will arrive at your 5 million. destination. Hindi mo na ganyan. Ito may ESO. Oh, may gasoline dyan, no? Diba? Marami ka pang gasolina. Malaki, nagpagas ako. Ay, taray. China Beach Pharmacy. Ito na ba yan? Date? Ayun o, man-made beach. Man-made yan. You have arrived. Ano yan eh? Landlock kasi itong Saskatchewan na gitna. Ano sa parking. Albuquerque. Meron bang parking dito? Mga turong pa mga tao. For sale. Oh, kasi taga dito lang naman din sila eh. Oo, sawa na yan. Yan, yung mga tao na. May nagfi-fishing pa, oh. Ito parking. Hmm. Dito lang parking namin. Sa gilid. Doon. Meron pala doon. Yan. Sa baba. Nandito. Yan. May parking na doon. Ito. Pwede rin dito. Yan. Yan, no? Yan. Kaso Wait lang, asan dito yung sand na ano? Ayun. Ganyan lang, oh. That is the beach. Yes. I'm happy. I look at beach. Oh, I'm happy now. I look at the beach. you like it? You like? I like the land. Hmm? Ayan, nandito na tayo sa Regina Beach. Oo, simple living. Kasi kakatapos umulan. Pero pasikat na yung araw, no? Ayan, ready na si Kaden maghakot ng sand. Ay, nakalimutan kong dalhin yung ano. Yung ano natin. Pero okay, tuyo naman na to, oh. Ito na ang beach, Kaden. Kaya meron na sila pang ilaw-ilaw. Let's go. Oh, di ba? Okay. Uling na lang sa Kailangan pala natin sana nag-order ng barbecue, boss. Oo. Oh, ito ang gala ulit namin. Sino na naka-lipstick? Oh, umpisahan mo nang magbuhat. Asan si sleeper mo? nandun. Oh, magpalit ka na rin. Palit ka na rin. Lingko, samahan mo si Are you happy? Yes, ako na lang sa... Ay, hindi Sino? mo. Magbubuhat. Magbubuhat. Ayan ba? Gagawin natin. May playground to. Pwede maglaro siguro. A few moments later. Guys, andito kami ngayon sa Regina Beach.
Ayun si Kaden. So, maaga kami nagpunta kasi may work pa ako mamaya. Mga alas 12. Ayun. Experience lang niya ang beach dito sa Canada. Ayan. May picnic konti. Hindi siya picnic-picnican. Dito si Ella. Hi! Oh, may nakapulang lipstick. Ito. Ito yung breakfast namin today. Pansit at saka bread. Wheat bread or white bread. Malapit Then, lang sa ano. doon sa dalawang klase ng palaman. Yan, almond butter. Paubos na rin, kaya ubusin na natin. Ayan. Diba? Tapos, tira-tirang chichirya. Then, Fruit Loops ni Kaden. Tapos, kape ko pala. Nilipat ko na kasi masyadong malaki. Yun lang, tubig. Tapos si Daryl na driver. Lola ni Ella, napula ang lipstick. Si Ella! Yun na. Yung third name. Baba. Kaden and Lolo. Tapos may ihawan pala dito. Next time, maganda mag-picnic dito, no? Oo, yes. It's free. Oo. Sana ayos ang schedule. Yan. Yan ang mahirap schedule. Wala akong pasok ng Saturday. O bakit ako may Nang umaga. Eh, hapon ka naman, 5:30, di ba? Pwede. Para alam niya na yung dadalhin. Oo, ayun. Ililista na. Ilista mo. Ito lang yung, kami lang yung nauna. So, breakfast muna dito. Sige na. Mamaya na lang. Pagkatapos nilaliman pa. Hinukay. Pagkatapos dito isinambag. Pero tingnan mo hanggang doon eh. Hmm. Ay, babe, yung plastic oh, nahulog. Pahabol. Plastic na. Oh. Kape. Chocolate. Ay, itapon mo na yan. Dito na lang muna. Pagtatapunan natin. O, kain ka na rin dahil. Hold ah. Mahulog ah. Bubuksan ko lang to. Hello? Are you ready? Ready. Akala mo walang work eh. Ganito lang. I-balance mo. Ano oras ang work ko? 12. Alas 9 yun. Alis tayo ng mga 12. Hindi ka mag-explain kay Holy. Mga 11. Dapat pala suot mo na. Ibababa ka na lang namin. Tulong. Saan ba ang duty mo ngayon, John? Superstore. Superstore. 5 oras lang naman. Kaya iatid ko siya. Dahil kailangan ko yung sasakyan. Dahil mukhang may event na naman sa amin. Walkathon ako mamaya. Maraming ano. Visitor. Yung Sabado saka merong ano. Kahapon Uy, merong Ella, kasal. matapon yung ano ko. Ang dami rin kami visitor. Meron doon sa event namin. Ah, ito pala. Ito pala yung water mo, princess. Baka mapagkamalan nyo, tatapon nyo yung mga kutsara tinito. Hindi disposable yan. Wala na kasi masyadong disposable. Kahoy na lang. Kahoy na lang ang binibenta. Kukunti na lang yung plastic. Anong kahoy? Kutsara tinidor. Wooden spoon. Ano? Ano? Hindi na isasapon yun. Tatapon din. Isasapon Tama. yun. Disposable din. Parang ano, kasing nipis yan nung yun sa ano, Hindi mga na popsicles. Hindi na Kaya lang made of wood. Hindi na made of plastic. Oo. Dahil bawal na ang plastic. Yummy. Konting kembot Or kapag mga naubos alas lang. 8 na, Dahil ang summer daming na. magsa-summer na. Bumili na ng mga Bultuhan. plastic spoon. Oo. Pero parang ganun nga, inaano na nila, ina-upgrade na nila sa wooden spoon, mga ganun. Uy, nag-jet ski na oh. Feels like Boracay.
jet ski. Wait lang, Ella. Hindi ka pwedeng magkape. Nasa ko natin. Aray ko! Sit yummy, KK? Nutella ulit? Ako din, Daddy, yung almond butter. Tatanggalin ko yung gilid. Hindi. Wala kasing ganda ng tinapay ng gardenia, no? Wheat bread din o anong gusto mo? Kahit ano mo. Ay, kung maubos na yung tinapay ni Kaden, ipunta mo ako sa wheat bread para ano. Kasi yung wheat bread na nabili hanggang may 31 na lang. Oo. Dalawa yan. Kaya Oh, kailangan ubusin wheat na. na lang. Kaya kung minsan na binibigay ko kay Den, wheat bread eh. Para Inom ka ng tubig, Leng. si Ella gusto nang maglakad, oh. Oo nga eh, happy. Ba't nga naman tayo naglalakad? At nga naman pwede na maglakad. Hindi siya pwedeng gumapang dito. Magaspang. Sa ano? Sa sand. O may nakalala sa'yo. Sabi ko, minom ng tubig. Yung mga aso mo daw. Mapahingin ba yung isang kutsara? Pangkuha ko dito. Oo. Tignan mo yung Hey! Oo, bakit hot ko pa nung buntis ako? What? Uy, ang lakas ng alon! Wow, so big! So big, big, big! Big giant. Big giant, are you happy? Ayan. After ilang months, nakakita na ulit ng beach si Kaden. Semi-beach. Okay. Nakakita ka kanina ng turtle? Nakalabas pa yung swim diaper niya. Yan. Sagutin ko rin pala yung may nagtatanong kung paano kami nakakuha ng bahay. From Philippines pa lang. Bale, ang ginawa ko is nag-search ako ng mga apartments. Then nag-post din sa Facebook page ng Regina Filipino Community dito sa Saskatchewan. Ayun nga, may nakita ako doon. May nag-o-offer ng basement. Madami rin namang Pinoy na willing tumulong doon. Pero ang napili ko is yung sa Henderson. So, ang ginawa ko nung kumuha ako ng kumuha ako ng apartment from Philippines. Chinek ko isa-isa, tas nag-email ako sa mga website na gusto ko. Pero hindi ko pa talaga ina-expect na dun kami. Dahil hindi rin natin sure kung may availability. So, in-email ko yung lahat, then nag-respond dalawa. And yung isa sabi, walang available, tas yung isa meron. So, yun nga. Si Henderson by Broad Street ang nag-email sa akin. At doon na nag-umpisa yung parang may pa-viewing siya. Tapos, sinabi yung mga details, kung magkano babayaran, and requirements. Ang requirements lang naman doon is yung passport namin, bank statement. Tapos, lagi nyong i-remind sila na from Philippines pa kayo and yung status nyo kung ano kayo. Dahil para ma-waive nila yung ibang details. Like sa akin, nung sabi kong student lang ako from Philippines, ang hiningi lang sa akin is yung bank statement namin at passport. Kasi nga, wala naman akong employment letter from sa isa sa mga Canadian employer. So, wala akong may pakita kasi yun yung isang hinihingi. So, yun yung sabi ko, student lang ako, tapos ito lang yung
mga requirements ko. Then, pinush through naman nila. Ayun lang guys, ganun lang siya kadali. Minsan, hindi sila strict din. Upon landing, first day, dun lang kami nagbayad nung 1 month na payment for the rent. Bale, deposit lang talaga yung nauna. So, yun lang din. And, mag-ingat din pala sa mga scammers. Sometimes, may mga scammers din na hindi natin, magagaling na sila ngayon. Kaya, siguraduhin muna natin na yung babayaran natin at yung kinakausap nating mga tao is hindi scammers. May mga red flags na din yon, kaya be aware lang guys. Mahirap mapunta yung pera nating pinaghirapan sa mga scammers lang, diba? So yon, unang-una ganun ang gawin nyo. Mag-email muna kayo, then kung walang nagre-reply, try nyong i-check, double check yung site nila. Kasi may fill upan ka doon, email name, mga ganun-ganun. Tapos magre-reply naman yung mga agent doon. But, wag munang magbibigay ng pera until hindi pa kayo sure. Kasi mahirap habulin ang mga scammers. Lalo na pag nakapagbigay ka na tapos di na sila nag-appear, diba? So, ingatan natin ang ating mga pinaghirapan. Yun lang, sana nakatulong saglit yung experience namin kung paano kumuha ng bahay dito sa Regina. I mean, apartment pala. Kailangan mo lang i-email, pwede rin sa Facebook, sa marketplace. Andun yung mga pwedeng makatulong sa'yo. And or kung may kakilala kayo, ganon, pwede niyo silang sabihan na, uy, pa-view naman ito para ma-sure na totoo yung sinasabi, ganon. Para na rin maging safe yung pera natin. Mahirap nagbitaw ng pera sa mga hindi pa natin sure. At lalo na ngayon, marami nang paparating na students. So, ubusan na rin ng bahay. Mahirap na rin daw maghanap dito ng mga matitirhan dito sa Regina kasi lumalaki na ang population dito. Usually, hindi lang mga Pinoy. Iba-ibang lahi yan na paparating dito. Kasi nga, dito sa Regina, mas, tawag dito? Sa Regina daw, mabilis daw ang PR pathway. Which is sana sa amin, maging mabilis. Ayun. So, ayan. You say hi to them, Kaden. Hi to dreamers. Hi, ka-dreamers. We're in the beach. In the beach daw. Oh, you step na on the water? Wow, so brave naman this boy. Ayun lang. So, sana hindi kayo naguluhan sa kwento ko. Sorry, wala akong list. Kasi, naalala ko lang, yung kausap ko kasi kahapon, na naghahanap sila ng house. So, ayun. Sinagot ko na rin yung ibang nag-question paano nakakuha ng bahay from Philippines. So, salamat and hanggang sa muli. Bye! Uy, magbabay ka na. Daddy. Bye! Say bye-bye na kay Kay. Bye kay. Okay, salamat and God bless sa ating lahat. Bye-bye.